So guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. This is monthly reading for the month of July. So July reading. And for the sign Aries. So love reading, career, and finances tayo ngayon. So uunahin natin yung love reading. So ano yung pwedeng mangyari this month of July? Ano yung pwedeng i-avoid? Basta titignan natin ano yung mga possible na ma-happen sa month of July for the Aries sign. So, Aries, hindi lahat ng Aries maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Aries sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Aries, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, especially your moon sign, dahil pwedeng dito kayo maka-resonate at hindi dito. Okay? So, Aries, I'm going to pull a situation. I like you. I like you. Someone likes you. Romance is blooming, fun, flirting, want to date. So, somebody likes you. So, let's see. So, might be this month of July, Aries, merong magpaparamdam ng pagmamahal sa'yo. Yung mga Aries naman kasi talaga is very attractive people. So, Aries, ano yung pwedeng mangyari this month of July sa love life ninyo, Aries? Sun, Moon, Rising, Venus. Aries, month of July, love reading for Aries. I like you, meron talagang attraction dito. So, meron talagang magkakagusto sa'yo. Might be a Sagittarius or a Pisces. Or you might have a Pisces sign in your chart. So, or an Aquarius. Could be Sun, Moon, Rising, Venus. So, hindi lang to basta magpapahiwatig siya na gusto ka niya or crush ka niya, attracted siya sa'yo, kundi magpapahiwatig din to siya ng pagmamahal sa'yo. A new beginning, like a new love na mag-bloom dito. 'Di ba? Sabi dito, romance is blooming. So, new love na mag-bloom talaga dito. And this month of July to, next month. So, this person kasi parang ma-attract talaga siya sa'yo, ma-amaze siya sa'yo. Siguro, sa pagiging independent mo, sa pagiging, kasi Aries sign, yung mga Aries kasi, kahit sa konting galaw ng mga Aries, meron talagang ma-attract sa kanila the way they speak, the way they communicate. So, this could also be a Pisces. As I said, may Pisces. So, let's see. Aries, pero yung person kasi na to, medyo mapapa-challenge talaga siya sa pagpasok niya sa buhay mo. Kumbaga, there is a possibility ligawan ka nito, magko-confess siya sa nararamdaman niya sa'yo. Pero possible kasi mahihirapan siya. It could be Aries dahil meron kang karelasyon na iba or kakahiwalay mo pa lang sa person mo. So, hindi madali sa kanya ang, kumbaga,
pasagutin ka. Yun. So, there is a possibility din actually, Aries, hindi naman daw nakikita ko interesado siya sa'yo. Siguro feeling ko dito, Aries, isa din dito sa dahilan na parang naiisip niya kasi na wala kang tiwala pa sa lalaki or sa babae. Could be anybody. Wala ka pang tiwala. Siguro nga dahil kakahiwalay mo lang, or it could also be na dahil meron kang someone else. Someone. Kasi nakikita ko dito, medyo maiipit siya eh. Kung magpapatuloy ba siya or hindi. Or I don't know if, but itong person kasi na to, magpaparamdam talaga siya. Hindi sa iiwas siya. Magpaparamdam siya. Ang problema lang dito is, parang, hindi siya sure kung sa part mo is okay ka sa kanya. Actually, feeling ko din naman, Aris, hindi din siya okay. Kumbaga, gusto ka lang niya. I think this person is just someone na dadaan lang sa buhay mo. Kasi itong person din naman kasi na to is someone na parang hindi siya totally sincere in a way, just like you. Gusto ka lang niya. Might be hindi siya ganun ka seryoso na parang one day papakasalan ko si Aris, ganyan. Just want to try. Na-attract lang talaga siya sa'yo. It's more on attraction and you know what I mean, yung may flirting kasi dito eh. So, parang mga ganun mga bagay. But then, itong person kasi na to, Aris, is hindi siya available. Kumbaga, yung nakita kanya na attract siya sa'yo, nakaramdam siya ng attraction, nagandaan siya sa'yo, nasexyan siya sa'yo, parang ano lang siya, parang in a romance way, or may mga intimacy lang na nangyayari dito, but not to the point serious commitment ang habol niya. See, makikita ko nga dito madi-disappoint ka din sa person na to. Okay. Kasi meron din kasi siyang other relationship, as I said. Hindi siya sincere. And of course, itatago niya to sa'yo, magiging sekreto to. So, malalaman mo to in the future. If ever na hindi ka aware or hindi ka guided and may dumating sa buhay mo. But, hindi to para sa lahat ng Aries, okay? So, etong person na to, siguro for you to know, etong person na to, mararamdaman mo na para sa'yo yung reading na to, is pag etong person na to na dumating is somebody, yung bang malandi, kumbaga landi lang yung habol niya. Yung bang parang more on, ano lang siya, parang sinasabi niya sa'yo na nagagandahan ako sa'yo, parang more on pabiro na flirting, or wala siyang yung parang may respeto naman, pero yung bang more on pa-joke in a way. Though, etong person na to, I think ganun siya na klaseng tao. Parang ma-joke siya na tao. Ang sa kanya naman, hindi naman sa sobrang like laro lang yung habol niya. Kasi nakikita ko dito, nag-o-observe din siya. Kumbaga, siguro ino-observe niya kung hanggang saan kayo papunta. Kung okay ba sa'yo ang sitwasyon, ang relasyon or siya
ma-attract ka ba sa kanya? Mahuhulog ka ba sa kanya? So, kung sakali man, mahuhulog ka sa kanya. So, depende yun sa kung saan pupunta yung sitwasyon ninyo. So, hindi naman siya sobra like, paloloko lang to. After sasagutin ako nito, lolokohin ko na. No. I mean, iiwan ko na to. Ang problema lang kasi sa kanya dito, hindi siya available. Meron siyang someone else. Kaya, kung sakali dadating to sa'yo at mahuhulog ka siya sa patibong niya, kasi marunong talaga to makipag-usap, marunong siya talaga. Kung mahuhulog ka sa kanya, mapapagod ka mag-antay kung kailan. Yung bang parang magkaroon ng commitment. Pero ang sabi ko nga kanina, 'di ba, hindi ka madaling lapitan ng person na to in a way yung parang papaniwalaan ka niya or huhulihin ka niya yung nararamdaman mo dahil nga sa this is either masakit pa sa yung mga nangyari in the past or recently na break up or merong ka ding ibang someone, ibang boyfriend or something. Someone pala. So, kaya may nakikita ko dito na gusto kanya pero naiipit siya in a way kung parang walang freedom. O this could also be kundi lang hindi lang to sa part mo, also sa side niya. Kasi 'di ba meron din siyang karelasyon. So, more on nakikita ko sa kasi dito trapness. So, trapness talaga. Kaya hindi siya give way talaga sa gusto niyang expression na gusto niya sabihin sa'yo because of either dahil sa meron nga siyang partner or ikaw. So, yung relationship ninyo dito, hindi din kasi sure eh. It's more on laro lang talaga to. I mean, flirting, ganyan. Yun yung masasabi ko talaga dito. Dating, flirting, more on ganyan siya. Wala akong nakikita dito na mapupunta siya sa seryosong usapan. So, you might be dealing with Gemini, as I said, Sagittarius, Pisces, Capricorn, or you might have Capricorn in your chart. So, yun. Okay, so let's go for your career and finances. So I'm going to pull an oracle card for your career and finances. This is an Angel Answers oracle card. So hindi ibig sabihin hindi kayo naka-resonate. Hindi ibig sabihin na maka-resonate kayo dito sa love reading, tas hindi naman kayo naka-resonate sa what do you call this? Career and finances, hindi na para sa inyo lahat. So, pwedeng maka-resonate kasi kayo dito sa love and hindi kayo maka-resonate dito. Pwede maka-resonate kayo sa career and finances at hindi kayo maka-resonate sa love and it's okay. Okay? So, just really takes what resonates. So, Aries, for your career and finances, ano yung message ng angel? Within the next few weeks. So, within the next few weeks, ano kaya to? Aries, for your matching ako. Career and finances reading. Within the next few weeks. Aries, career and finances. So within the next few weeks is already July, right? So
Ang gulo ng aso ko talaga. Sorry. So anyway, wow, merong celebration. This could be a parang event sa company, sa trabaho, party, sa trabaho, sa business. Or this could be a celebration of promotion, taas ng sahod, or something na merong kumbaga may masosolve na problems when it comes into career or finances mo. So, parang darating yung next few weeks or this month of July is I can see na magiging sa pagiging braveness mo, sa pagiging strong mo, meron siyang bunga. And magandang bunga na paparating blessing, kumbaga. So, feeling ko kasi, madaming beses na to siyang na-delay or madaming beses na na-cancel. So, hindi ko alam, kayo na depende sa inyo kung ano yung sa tingin ninyo na nangyari or anong situation na to, ha. Pero might be this next few weeks, because there is a celebration, so may good news about sa iniintay mo. So, see? Parang, ano to siya eh, parang success, ganyan. So, muntik ka nang ma-disappoint, ay hindi mo na nga talaga na-appreciate kasi feeling ko palaging nadidelay, palaging naka-cancel, palaging wala. Then, suddenly, meron na. Good news. Let's see more, okay? The next few weeks. The next few weeks, Aries, might be some of the Aries will also be maka-resonate nito. Not all, so takes what resonates. Is, I can see na parang meron din ditong parang victory. So, I can see here kasi parang I don't know kung meron kang papermahan. So, could be kontrata, could be mga mag-abroad to. Kasi parang feeling ko parang pwedeng connected lang din siya kasi parang matagal mo na din siyang inaantay. Baka visa, kontrata. And kasi parang merong papeles yung nakikita ko dito na papermahan mo. And right now, might be the next few weeks, mai-inspired ka na eto na siya. Kasi may victory dito. So, this could be sa mga magta-travel abroad. Could be. So, you will going to feel na parang this is the next journey of my life na. So, Aries, when it comes into money naman, dyan na naman yung allergy rhinitis ko. Anyway, when it comes into money naman, is I can see here, honestly, hindi talaga okay yung finances mo ngayong July. Aries, medyo mapapagastos ka siguro talaga dito. Kasi kung sakali man, na example magta-travel ka, whether trabaho man to or vacation man to, magkagastos ka talaga. But then, para sa akin kasi may travel din dito Para sa akin, nakikita ko kasi dito, tutuloy mo pa rin talaga to kahit mapapagastos ka. So, yung money mo dito, medyo mawawaldas mo talaga, in a way.
But I think this is for good. So, this is either dahil may pangarap ka, mag-business one day, magta-travel ka dahil may plano ka sa buhay mo one day, um, yun yung inspiration mo eh. Yun yung iniisip mo. Kaya no matter what, mapapagastos ka man dito, alam mong for good yun. Alam mo para yun sa kinabukasan mo. So, medyo yung money mo talaga dito, Aris, mababawasan, kumaga. But, it's okay. Kasi, you have that confident na pagdating ko doon, kung mag-abroad ka man something, pagdating mo doon, okay naman na. Alam kong sasahod ako, or malaki yung sahod ko dito, mababawi ko din to. So, the next few weeks, within the next few weeks, and it's already July, it possible, some of this yung mangyayari sa mga Aries sign, Sun, Moon, Rising, Venus. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.